What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago po ang lahat, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel at ngayon. So meron po tayong pag-uusapan about nga po ito. So hindi ko pa po napanood yung full video po nito kasi medyo cut po yung sinabi ni Cheese Escudero, pero kung tunay man po ito at talagang mali po ng pagkakaunawa si Cheese Escudero ng ibig sabihin ng fourth wheel, kasi meron po kasing isang reporter na nagtanong kay Senator Cheese Escudero, 'di ba? Tapos meron doon yung word na fourth wheel. So parang hindi yata gaano ni Senator Escudero yung ibig sabihin nun. Ewan ko lang, baka cut lang siguro, baka hindi pinatapos kasi cut yung video. So eto, panoorin po natin. Ang lumalabas po kasi dito kung tunay man po ito na talagang mali po ang pagkakaintindi ni Cheese Escudero sa word na fourth wheel, lumalabas lamang po dito na mas matalino pa ang mga estudyanteng ito. Pero again, bago po tayo magpatuloy mga kaparing po yung video, so hindi po tayo sigurado sapagkat hindi rin po natin natapos yung buong video kung talagang mali nga po ba talaga yung pagkakaintindi ni Cheese Escudero. At pagkatapos po nito, pag-uusapan po natin kung dapat nga po ba talagang matuloy ang impeachment trial laban po kay VP Sara. Eto, panoorin po natin. Fourth wheat. Madalian? Storboyin lang kita. Ano po ba sa Tagalog ang fourth wheat? Agad-agad po. Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Sir, alam niyo po ba ano sa Tagalog ang fourth wheat? Agad-agad. Madam, tanongin lang kita na sa Tagalog ang fourth wheat. Agad-agad. Wow, thank you po. Mukhang mas matalino pa kayo sa senador Tama. Madam, ano po ba sa Tagalog ang fourth wheat? Agaran po. Sir, Oy, storboyin lang kita. sige lang boss. Ano po sa Tagalog ang fourth wheat? Hindi ko mabilisan. Mabilisan, no? Galing. Mukhang matalino pa to sa senador Talaga. Madam, ano po ba sa Tagalog ang fourth wheat? Para sa akin po, sa Tagalog ng fourth wheat ay agad-agad po. Sir, ano po sa Tagalog ang fourth wheat? Ang pagkakalam ko po is madalian, yung agad-agad na po. Galing, Yun ang ibig tama. sabihin. Lang kita, ano po ba sa Tagalog ang fourth wheat? Madalian? Storboyin lang kita, ano po ba sa Tagalog ang fourth wheat? Agad-agad po. Para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith. So para sa akin kasi yung fourth wheel, magkakapareho po yan sa word na immediately, so agaran. 'Di ba, madalian. Pero again mga kapare nga, hindi naman po natapos yung sinabi ni Cheese Escudero kasi putol yun, pero hindi tayo sigurado. Pero kung hindi nga po ba talaga medyo naunawaan ni Cheese yung word na fourth wheel, ibig sabihin lamang po ito, malaking kahiyan po ito sa atin. Pero alam ko po kung gaano katalino si Senator Cheese Escudero, 'di ba? Yan po ay tapos. Yan po ay graduate sa mga sikat na paaralan. So hindi po natin pwedeng ismulin si Cheese Escudero kasi alam po nating matalino po talaga yan. Pero again, mga kaparing, nasa inyo pa rin po, kayo pa rin po mag-decide kung sa tingin ninyo, cut lang po ba talaga yung video o talagang hindi po naunawaan ni Senator Cheese Escudero yung word na fourth wheel. Kaya ang lumalabas ngayon ay kahiyan daw po ito sa mga estudyante dahil mas alam pa ng mga estudyante yung word na fourth wheel. Ngayon naman, pag-usapan naman po natin kung dapat po bang matuloy ang impeachment trial laban po kay VP Sara. Pero disclaimer lamang po mga kaparing, ako po ay hindi maka Marcos at hindi po maka Duterte. Ang politician po na sinusuportahan ko sa ngayon ay si Mayor Vico. So wala po sa dalawang yan. Kaya naman hindi po tayo magiging bias sapagkat tayo po ay pro-government. Ang ibig sabihin po kasi ng pro-government, ikaw po ay para po sa mga Pilipino. Susuportahan mo yung programa, yung mga ginagawa ng gobyerno kung ito po ay mabuti at nakakatulong po sa ating mga kababayan. At kapag ang mga opisyal po ng ating gobyerno ay gumagawa po ng tama. Pero pupunain mo naman ang mga opisyal ng gobyerno kapag meron po silang ginawang mali. At lalong-lalo na sangkot po sila sa iba't ibang klase ng mga issue gaya nga po ng korupsyon. Yun po ang ibig sabihin ng pro-government. Hindi ka po bias. Pag nagkamali, punain mo. Pero pag meron pong ginawang tama, puriin mo. Yan po ang ibig sabihin ng pro-government. Ngayon, marami po kasi sa ating mga kababayan ang nagtatalo-talo kung bakit hindi pa daw natutuloy ang impeachment trial laban po kay VP Sara. Hinaharangan daw ito ng mga maka-Duterte pong mga senador. In fact, si Senator Bato po ay nagkain po ng resolution para po maibasura
ang impeachment case po laban kay VP Sara. So ayon naman po sa mga supporters ng mga Marcos o ni Pangulong Marcos at syempre ng mga kakamping, yun po yung mga di po sumusuporta alinman po sa dalawang panig na ito na dapat po talaga matuloy ang impeachment trial laban po kay VP Sara para malaman po ng taong bayan kung talagang nagkasala si VP Sara. Regarding nga po yun doon sa mahigit 125 million pesos na confidential funds. So dapat daw po na malaman ng taong bayan o patunayan po ni VP Sara yung kanyang sarili na siya po ay inosente. So yun naman po ang argumento ng kabilang panig laban po sa mga Duterte. Pero ayon nga po sa ilang mga senador na kaalyado po ng mga Duterte, wala na raw pong panahon at dapat daw hindi matuloy at ibasura ang impeachment trial na ito dahil ito daw po ay labag sa ating konstitusyon. Pero ayon naman po sa mga UP Law Professor, ito po ay naayon sa ating saligang batas ng 1987. So hindi mo po maunawaan kung sino po o alin po sa panig na ito ang nagsasabi po ng totoo batay po sa sinasabi ng ating saligang batas ng 1987. Okay, so wag na tayong makinig sa mga sinasabi po nila. Okay, gamitin na lang po natin yung ating mindset, 'di ba? Yung ating sariling pag-iisip. Obvious, kumbaga sinasabi nga po nila. Ito po yung reality. Tayo mga normal po na Pilipino, kapag meron pong mga kaso na ibinibintang sa atin, humaharap po tayo sa korte para patunayan ang ating mga sarili na tayo po ay inosente, 'di ba? Tayo po ay haharap sa isang korte para po sa paglilitis. So ano pong kaugnayan po nito kay VP Sara? Dapat din pong humarap si VP Sara sa korte. Aling korte po ang sinasabi ko? Ang Senado. Dahil ito po ang magsisilbing impeachment court laban po kay VP Sara. So kung inosente po si VP Sara, patunayan niya po ang kanyang sarili. Gawin niya po ang ginagawa ng mga normal na mga Pilipino kapag meron pong kasong ibinibintang laban po sa kanila. Patunayan po ang kanyang sarili. 'Di ba? Dahil pag napatunayan po ni VP Sara sa impeachment trial ang kanyang sarili na siya po ay inosente at lahat ng mga kasong binabato sa kanya ay pawang paninira lamang, taong bayan po mismo ang huhusga sa mga taong nag-aakusa laban sa kanya. Mas lalong lalakas at babango ang pangalan ni VP Sara dahil siya po ay isang politiko na pinagbintangan pero wala naman palang kasalanan. At yun po ang gustong marinig ng taong bayan na mga Pilipino. May karapatan po tayong malaman kung ano ang totoo dahil ang pinag-uusapan po dito ay 125 million plus na confidential funds na galing po sa sarili nating pera. Pera po ng taong bayan yun. Kaya kung totoo man talagang nangyari yun, ibig sabihin po pera po natin ang ninakaw. Pero kung wala naman pong katotohanan yun, huhusgahan po natin ang mga tao o mga politiko na nagbibintang para itago ang tunay na katotohanan. At yun lang po mga kaparing para sa akin. Personal na opinion ko po ito. Dapat po talagang humarap si VP Sara sa impeachment trial para patunayan po ang kanyang sarili na wala po siyang kasalanan. Na siya po ay inosente dahil pag ginawa po yun ni VP Sara at siya po ay na-acquit, taong bayan po mismo ang huhusga sa mga politiko na nagbintang sa kanya at nag-akusa sa kanya ng mga iba't ibang kaso gaya po ng confidential funds na malinaw pong korupsyon at pagnanakaw sa ating bayan. So yun lamang po mga kaparing bago po tayo magtapos. Don't forget to like and subscribe. Bye!